Hi guys! For today's video, ayan, i-recap ko po yung aming bakasyon nung last October to November 2025 na bakasyon at adventure na rin namin. Yan, salamat po sa lahat ng nanonood po sa amin. At ngayon, bakit nagtataka kayo kung bakit wala akong sasakyan? Kasi halos lahat ng aking vlog ginagawa po sa aking sasakyan, pauwi. Ngayon, nandito ako sa bahay ngayon kasi it's my day off today. Kaya, ayun, nandito naman ako magbablog para maiba naman yung settings natin, hindi na lang yung laging nagdadrive ako. Ayan. Nung dumating kami doon sa Pilipinas nung October 21, yan, pagdating namin doon, naganap kaagad kami ng matutuluyan namin kasi wala pa kaming nakabook na hotel noon dahil nga dahil kay Ate Nini na pinsan ng aking wifey, dahil sa kanya nakakuha kami ng matutuluyan at hindi siya hotel. Nagbook siya sa booking.com. Through booking.com, nakakuha kami ng isang kondo na transient. Yan, stay kami doon ng 1 night and 1 day. At hindi na namin sinayang yung panahon, pumunta kagad kami kasi malapit yun sa Mall of Asia. Yun, nilakad namin, ang dami naming ginawa doon. Kumain kami sa Mang Inasal. Yun na muna ang unang ginawa namin kasi nakalabas kami medyo tanghali na kasi dumating kami nung gabi ng 21. Kaya natulog muna kami ng isang gabi at sakay na umagahan. Dumating pala kami ng 10 o'clock, nakalabas kami ng airport ng 12 o'clock. Kaya yun, fast forward na natin, pumunta kami sa Mall of Asia at naglakad-lakad kami doon. Kumain kami nga sa Mang Inasal, yun ang na-miss namin. Pinatikim namin doon sa aming mga anak kasi yun ang lagi namin kinikwento, yung unlimited rice. Ayan. At pumunta kami doon sa rooftop, nakita namin doon sa yung yung view nung Manila Bay. Ayan, punta kami doon, nandun yung malaking Ferris wheel. Ayan. At pagkatapos ng pagpunta namin doon sa Mall of Asia, tama-tama kumontak sa amin yung pinsan ko. Mabuti na lang kumontak siya kasi talagang ready na kami na kukuha kami ng ticket sa bus kasi magbabas kami kasi dahil na marami kaming bagahe. Ayan, yung pinsan ko na si Rogelio Gamiao Jr. Yan, salamat sa iyong serbisyo at sinundo niya kami. Galing pa siya ng Bicol, sinundo niya kami sa Manila at balik na naman kami. Dahil nga balikan lang, nag-drive na ako noon. Nag-drive rin ako kasi kailangan niya rin magpahinga. Yan, nag-drive kami. At saka, nung pagdating namin sa Bicol, ang ganda ng salubong sa amin nung Bicol kasi si Mayon, kitang-kita talaga yung form niya at malinaw na malinaw. Kaya ang ganda nung pagdating namin sa Bicol. At pagdating namin sa Bicol, pahinga lang kami ng isang araw. Dinalaw ko agad yung aking father doon sa bahay namin kasi solo lang siya doon. Kasi si mama, dahil nga gusto kong masurprise sana sila, yung parents ko. Si mama, nagbakasyon din ng Switzerland doong time na yun. Kaya pagdating namin doon, si papa lang yung nadatnan ko doon sa bahay. At solo siya doon. Si mama, nakabakasyon naman ng Switzerland. At yung si wifey naman, nag-stay naman doon sa parents niya. Kaya pag matutulog, magkaiwalay kami. Tapos pag namasyal kami, saka naman kami magkakasama-samang pamilya. Yan, ang una namin pinuntahan, yung farm ni Papa kasi excited ako kasi talagang gusto ko talagang gumanda talaga yun. Dahil nga si Papa at saka si Mama for good na doon sa Pilipinas, sa Bicol, dinivelop nila yung lupa ni Mama. Tapos ang ganda na, yun, mga na-vlog ko ngayon, ang dami ng mga animals, iba-ibang farm animals yung napuntahan namin. At fast forward na rin natin, pumunta kami dun sa hibiscus. Yung hibiscus, yun yung sikat na nakikita ko lagi sa Facebook na akala ko nasa ibang bansa, yun pala. At saka akala ko sa ibang part ng Pilipinas yun pala, andun lang pala sa Bicol, malapit lang pala sa amin. Kaya yung pinuntahan namin, ang pangalan nun is Hibiscus Resort. Yan, yung meron siyang infinity pool na makikita mo yung malawak na Camarines Sur. Yung Camarines Sur, yung ibang part ng Camarines Sur, makikita mo yung mga bundok, makikita mo dun yung Mayon. Ayan, ang ganda dun. At nag-enjoy, siyempre, nag-picture kami para pang content. At meron pa kaming mga pinuntahan, nag-road trip kami, kasama namin si Papa. Tapos, one time, nakasama rin namin yung pamilya ni wifey, yung parents niya. Sinama namin, isang sasakyan lang kami. At andun kami sa likod ni Bunso, si Bu.
Ayan, doon kami, kahit umuulan, pick up yung sasakyan ni Papa. Andun sila lahat sa loob, kami lang yung nasa labas. Kaya nung umuulan, talagang tinakip ko lang yung slider doon para hindi kami mabasa. Yan, ang ganda nung view nung pinuntahan namin doon sa Patitinan naman. Ang ganda, makikita nyo yung mga islands doon, yung dagat, blue na blue. Ang ganda talaga. At dahil nga binagyo kami, ang dami talaga naming adventure kasi binagyo kami, yung bakasyon namin, binagyo. Pina-experience talaga dun sa mga anak namin na ganun yung bagyo sa Pilipinas, especially super typhoon pa yung na-timing namin na bagyo doon, si Bagyong Owan. Si Bagyong Owan naman, grabing lakas din nung hangin at pasalamat rin namin kahit papano. Yung hangin is hindi siya nag-i-stay sa baba. Kadalasan nasa taas siya. At yung ulan hindi ganun kalakas. Kaya yun ang pasalamat rin namin at walang nangyari at wala masyadong na-damage doon sa malapit sa amin, doon sa city, sa Iriga City. At doon naman ang nakalungkot lang, doon sa farm nila mama at ni Papa, maraming na-damage na mga kahoy na pinadapa. Yan. Pero yun nga, maayos din yun in time. Yan, punta kami doon, tapos punta rin kami sa Mayon. Punta kami sa Mayon, yun yung kung nasusubaybayan ninyo yung adventure namin nung bakasyon namin, punta kami dun sa Mayon, nag-ATV adventure kami, punta kami dun sa Green Lava. Ayun, kahit maulan noon, sobrang ganda. Nag-drive din si Mrs. ng ilang kilometro pero hindi niya kinaya kasi nga sa sobrang, dahil nga kakatapos lang ng bagyo noon, na flush yung lahat ng mga nilagay nilang lupa doon sa trail, kaya medyo mahirap, malalim na yung trail, pero sobrang ganda. Kahit umuulan, umaambon noon, dumiretso kami doon sa Green Lava. Kasi isang 1 hour ang biyahe papunta pa lang doon sa taas, tapos pababa. Kung makikita ninyo yung view, kasi nakunan ko rin yun. Ang ganda. Talagang nagpakita talaga si Mayon sa amin. Kahit masama yung panahon noon, talagang nagpakita siya. Inopen niya talaga yung ang ganda. Makikita doon. At dami nagpicture-picture kami. Parang mga model. Kaya salamat doon sa naging guide namin at kahit paano nag-enjoy kami. Ayan. Tapos, yung pinaka-last namin bago kami umalis ng Bicol, nag-swimming naman kami, yung pamilya, yung mga kasama yung sa side ko, sa family ko, at saka sa side naman ng aking wifey. Ayan. Nagtipon-tipon kami, nagbanding-banding, lahat nag-enjoy kasi yun nga, kahit malayo yung biyahe namin at medyo may mga baha pa dun sa mga dinaanan namin kasi tapos lang nung bagyo noon, pero lahat nag-enjoy. Thanks God nga at nakarating kami ng safe dun kasi yung kalsada nila papunta doon, medyo may mga nag-erode na yung mountain, may mga nag-landslide na yung kalahati ng kalsada na natabon ay na giba dahil nga nag-landslide. Ayun. Yan. Kung makikita ninyo, nag-vlog pa nga ako doon. Yan. At pagkatapos nung swimming namin yun, isang araw pa, tapos nag-prepare na kami, nag-impake na kami, lahat-lahat yung mga gamit namin, yung mga ipapasalubong galing sa Pilipinas, papunta dito sa Canada, ayun, lahat. Pero, yun nga, hindi kami nakapagdala ng maraming gamit namin or para sa amin, kasi yan maraming padala noon na time na yun. Pero okay lang, kasi at least happy ang lahat. At thank you po sa inyong panonood. Don't forget, sa susunod na naman pong vlog namin, don't forget to like, comment, and share, and follow and subscribe our page. Thank you for watching. Bye-bye!